Okay, gawin natin ang weekly horoscope para sa may mga Sun, Moon, at Rising na Taurus for May 4 to 10. So kung bago, subscribe, like, and share. Sa dulo ng video, pwede mo mapanood pa paano malaman ang Sun, Moon, at Rising mo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Private readings po and spell works, you can message me at Friday to Sunday. Nasa Oh My Gulay tayo for face-to-face reading. So yung cards mo, Taurus, is the Six of Cups, the Star, Ten of Pentacles, and Judgment. Uy. Six of Pentacles, the Fool, and Page of Pentacles. Then we have here yung deities mo, si Saturn at si Athena. So this is a progressive reading at mararamdaman mo to up to the next 5 to 7 weeks pa. So ano man nakikita natin ng mga pwede mong i-expect. So we have here is the Six of Cups. Yung point na isa talaga mapaglaro ang universe na may mga kailangan siyang buting tingin sa emotions natin. Andoon na meron siya mga gustong ilabas. Meron siya mga gustong balikan. Well, hindi naman babalikan dahil gusto ko lang pagtripan. Okay? Let's be maging clear tayo sa mga bagay na yan. Andoon na balikan kasi meron mga bagay na hindi na-address properly sa nakaraan na kailangan bigyang pansin. Bakit? Kasi ang nakaraan natin para siyang ano eh, pwede mo siyang tignan na parang talikala, para siyang kadena na kung hanggang sa gano'n na siyang kahaba, hanggang do'n lang ang pwede mong mapuntahan or maabot. 'Di ba yung mga 'pag may mga nakataling aso or pusa, kung hanggang gaano kahaba lang yung tali, hanggang do'n lang inaabot nila. Same thing with you. Unless na andun yung point na makawala ka doon sa nakaraan, well, sa pagpakawala, ibig sabihin hindi naman sa kakalimutan, pero andoon na makakaramdam ka ng kagalingan mula sa nakaraan, medyo hindi makakausad. So, this is a time to face those types of things para ma-set free mo yung sarili mo. Kasi yun yung target ng universe eh. Dahil yung kasunod ng card mo, yun nga, the star. So this is about, ang star kasi tungkol siya sa pag-asa, tungkol siya sa direksyon, tungkol siya sa liwanag or tanglaw sa dilim. Ito yung pinapansin ng cards eh. Ang tayo mo nakikita na magandang bagay, may mga nakikita ka na parang, uy, ito yung gusto ko, ito yung target ko, ito yung desire ko, ito yung wish, yan yung dreams ko, minamanifest ko, pinagpipray ko. Pero hindi mo maabot. Kasi nga, babalik tayo sa una mong card, naho-hold ba ka, nagiging hostage ka ng nakaraan mo. So, ito na yung moment na kung saan gusto kang pakawalan kasi yun yung next target sa'yo eh. Para ma-reach mo yung end goal mo. Makuha mo yung mga minamanifest mo na ang ayon ng universe kasi na ando na naiipit ka sa mga putyo-putyo lang na yung natatanggap mo is parang kumbaga yung pag kumakain yung mumu. No, hindi yun ang gusto bigay ng universe sa'yo. Kasi 'di ba, even sa Bible sinabi that you may ang sabi niya, I have came to give you life and to live it to the fullness na sabi nga ni Jesus eh, dumating ako para bigyan ka ng buhay at para magbuhay ka na masagana. Yun yung target niya, which is yun yung next card mo, which is the Ten of Pentacles. So, andito na, the card is nagpapaalala na hindi lang naman ang success kasi usually ang mga tao dinedefine nila yung success. Madaming pera. Oo, part siya na andoon na money is part of success. Pero hindi naman kasi yun ang pinaka-totality. Ang gustong ipaalala sa'yo ng cards dito that yung success na gusto niyang ibigay sa'yo is something na to make you stronger, to make you the best version of yourself. Kumbaga, minsan yung peace of mind, yung tipong wala kang nararamdaman na karamdaman, hindi ka nagkukulang sa pang-araw-araw, o yung pamilya mo is laging ligtas, that is already a success. So, andoon na gustong ipaalala sa'yo ng universe na this is how we are. Ito yung gusto niyang makita sa'yo. Gusto niyang maramdaman mo o maisabuhay mo. Why? Ito na siya. Bakit ganun na lang yung purpose ng universe? Bakit kailangan kanyang pakawalan sa nakaraan mo? Because we have here is the card of judgment. So, judgment kasi generally, minsan kung ano yung nawala, binabalik. So, ito yung napala sa'yo ng cards.
may mga bagay tungkol sa nakaraan mo na kailangang ibalik ng universe. Why? Hindi dahil para, again, pagtripan ka, hindi para pasakitan ka, bagkus andoon na para maharap mo ng mas maayos. Kumbaga, pwede mo siyang tignan na binibigyan ka ng universe ng second chance to act accordingly. Na kung dati sabihin natin na hindi naging maganda yung response mo doon sa nakaraan. Well, this time, bibigyan ka ng chance to do or do it correctly para maitama mo. Para, ano ba yun, may pusa? Para, kumbaga kung dati hindi ka nakapagsalita para protektahan yung sarili mo, ngayon, may chance ka. It is still part ng freedom mo sa nakaraan. Medyo, sabihin, in a way, progressive yung gagawin ni universe para sa'yo. Para ando na hindi ka lang, parang, hindi ka lang nakawala. Pero sabihin natin na, in some way, na heal mo yung part ng nakaraan mo. Kasi, nagawa mo yung tamang response. Na ano pa bang ine-expect natin, Taurus? So, meron tayong 6 of Pentacles. Well, alam mo yung tipong minsan yung best way para gumante, hindi yung, hindi lang yung manakit ka. Pero yung best way para gumante minsan is ipakita mo na hindi mo sila kalibel. Na hindi mo gagawin yung ginawa nilang kabulastugan. Na hindi mo, hindi kayong tipong bababa sa punto na katulad nila na gagawin mo yung ginawa nila. So sometimes kindness is yun yung worst na pamamaraan ng paggante. Yung tipong kapag may sinabi yung response mo, yun kaya sabi nga nila kung you don't fight fire with fire, hindi ka mananalo. Walang mananalo. Pero kailan pwede mong kalabanin ng apoy gamit ang tubig. And that will help to extinguish the fire talaga. Ay, ewan ko na lang kung mabuhay pa yung apoy. Which is yung kapasok tayo as next is the card of the Fool. Alam mo yung sila mismo yung yung mga taong to yung gaganti ka, pero ipapakita mo yung mabuting side mo. Besides the fact na nag-iipon ka ng good karma, alam mo yung point na yung guilty feeling, lalabas sa kanila. Yung point na, yung realization na, ay, shoot, mali yung ginawa ko. And andun yung point na sila mismo ma-realize na, I need to stop doing this. Yung impact ng gagawin mo sa life mo, yung hinihil mo, hindi mo mapapansin na pati yung mga nasa paligid mo, may heal mo na rin. Kasi yung point na once you shine your light, yung darkness mawawala Kaya sabi nga nila hindi, there is no, hindi totoo na meron kadiliman. Ang meron lang is walang liwanag. Kasi wala ka naman nakita na yung liwanag ay yung dilim is pumapasok sa kwarto. Nagkakaroon lang kadiliman lang kasi walang liwanag. And you are the light this time. Which is doon tayo papasok sa Page of Pentacles. Now, as you shine, habang nandoon na nagliliwanag ka, andun yung point na binibigay mo yung sarili mo bilang tanglaw. Hindi mo mapapansin na you are adding more good karma sa sarili mo. The Page of Pentacles is advising na parang andun na, dahil ginawa mo kung ano yung tama, ikaw ngayon yung magli-lead. Ikaw ngayon yung magiging example. Ikaw yung magiging tanglaw na susundan ng mga tao. Ikaw yung tipong magiging laman na usapan nila. Alam mo, tama yung maganti mo. Alam mo yung tama yung ginawa ni Taurus kasi ganito, kasi ganyan. Ikaw yon. And you will lead by example. At ang maganda dito, once ikaw yung leader, when blessings comes, when abundance comes, ikaw muna yung makakatanggap. Why? Ikaw yung nasa harapan ng pili, di ba? Yeah. Sabi nga ng deities mo, so we have here si Saturn, number 7, karma control and a wish to structure, and Athena. Anong galing, di ba? So, number 14, wisdom, strategy, and a wish to lead. Ang karma kasi, tanda natin, hindi lang yung tipong masama. Ang karma, it's a two-way thing. Ibig sabihin, may mabuti, may masama. And you will be the one that to receive that those good karma. So, kailangan lang talaga, i-prepare mo yung sarili mo. That's why, for
release yung ginagawa ng universe. I-prepare mo yung sarili mo because you will be the one to lead by example. At isa sa mga traits ng isang good leader is natututo sila sa nakaraan nila at ginagamit nila yung nakaraan nila para gumawa ng mga tamang desisyon at magbigay ng tamang impluensya sa mga tao. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Subscribe, like, and share kung bago. And for private reading spellworks, message me Friday to Sunday. Nasa Oh My Gulay tayo sa session room. Maraming salamat, Taurus. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you soon. From Baguio City, have a great day. See you on the next video.